Trump's war. Trump's problema, kala ni Donald Trump siya ang pinakamatapang sa lahat. Puro siya yabang, puro siya salita. Paulit-ulit niyang sinabi sa buong mundo na hindi kailangan ng Amerika ang kahit sino. "We're winning," sabi niya. "Hindi namin kayo kailangan." Ngayon, siya na ang tumatawag, halos nakikiusap. At ang mundo? Parang natatawa na lang. Isa-isa ang mga bansa, maayos man o direkta, sinasabi sa kanya, "Ayusin mo yan mag-isa." Japan, tumanggi. Australia, tumanggi. South Korea, pag-iisipan namin. Ibig sabihin, malamang hindi. Kahit ang Britain, na matagal ng kaalyado ng Amerika, dahan-dahang lumalayo. Pero pinakamatindi, galing kay Boris Pistorius ng Germany. "Hindi namin ito gera. Hindi kami ang nagsimula nito." Aray. Ito ang punto tungkol sa The Art of War ni Sun Tzu, na malamang hindi pa niya nababasa. Simple lang ang aral. Alagaan mo ang mga kakampi mo. Respeto ang allies mo, kasi darating ang araw na kakailanganin mo sila. Pero ginawa ni Trump, kabaligtaran. Ininsulto niya ang NATO, minok niya ang allies, nilagyan ng tariffs ang mga kaibigan, tapos tinuring na parang kalaban. Yabang siya ng yabang na kaya ng Amerika mag-isa. Ngayon, sa Strait of Hormuz, lumalala ang sitwasyon at bigla siyang naghahanap ng kaibigan. "Sorry, Donald. Hindi parang switch ang friendship. Hindi pwedeng itaboy mo ang tao tapos tatawagan mo kapag nasusunog na ang bahay mo." Italy, makipag-usap na lang. Greece, hindi sasali. European Union, nagmi-meeting. Ibig sabihin, no pero polite. Samantala sa Amerika, araw-araw, bilyon-bilyon ang nasusunog dahil sa gera. May mga sundalong umuwi na nakabalot sa bandila, buhay na hindi na maibabalik. At ang ordinaryong tao, sila ang nagbabayad ng presyo, tumataas ang bilihin. Masakit ang gasolina. Yung mga taong pinangakuan niyang poprotektahan, sila ngayon ang nahihirapan. At eto pa, kahit ang sarili niyang partido hindi na masaya, tahimik lang, pero sa likod ng mga pinto, may bulungan na. Lumalaki ang pressure, hindi lang mula sa kalaban, kundi mula sa sarili niyang kampo. May ilan pa nga na nagsasabing, "Resign." Habang sa kabilang side, ang Iran, nasaktan din sila. Nawalan ng mga leader. Malaki ang damage. Pero sanay sila sa hirap. Sanay sa pressure. Matagal na silang lumalaban. Para sa kanila, ang laban na to ay hindi lang strategy. Ito ay pride, survival, at paninindigan. Hindi sila uurong. At ito ang tunay na bangungot ni Trump. Habang tumatagal ang gera, mas lumalaki ang gastos, mas maraming buhay ang nawawala. Mas bumabagsak ang tiwala sa kanya. Nagsimula siya ng may yabang, pero hindi niya matapos ng hindi nawawalan ng mukha. At para sa kanya, mas masakit ang mapahiya kaysa matalo. Natrap siya sa sarili niyang ego. Masyadong mayabang para umatras. Masyadong malalim na para makaalis. Ito ang nangyayari kapag napagkamalan mong ang ingay ay talino at ang yabang ay strategy. Sabi ni Sun Tzu, "Know yourself, know your enemy." Hindi niya ginawa pareho. Minamaliit niya ang Iran. Sinira niya ang relasyon sa allies. At ngayon, sabay-sabay siyang nawawalan ng pera, suporta at kredibilidad. Nanunood ang buong mundo. Walang nagmamadaling tumulong. Gusto mong mag-isa? Congratulations! Nakuha mo ang gusto mo.